Welcome sa Insight Fusion mga kaibigan, kung saan ang mga komplikadong tanong ay ginagawang simple at interesting. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na madalas nating naiisip, pero bihira nating maintindihan ng lubos. Bakit nga ba hindi pwedeng mag-print na lang ng maraming pera? Simpleng tanong, pero malaking epekto ito sa ekonomiya. Tara, samahan niyo ako habang nilalapatan natin ng mas malinaw na paliwanag ito. Isipin natin ito ng ganito. May baryo kung saan may 10 mansanas na binebenta at lahat ng tao ay may tig 100 piso. Bawat mansanas ay nabibili sa tig 100 piso. Pero biglang nag-decide ang gobyerno na mag-print ng mas maraming pera at lahat ng tao ay biglang nagkaroon ng tig 1,000 piso. Pero ang problema ay may 10 mansanas pa rin lang ang meron. Anong mangyayari? Tataas ang presyo ng mansanas dahil mas maraming pera ang umiikot pero ang bilang ng parehong produkto ay hindi nadagdagan. Mula 10 piso, pwedeng maging 100 piso o higit pa ang halaga ng mansanas. Ang tawag dito ay inflation at ito ang dahilan kung bakit hindi natin basta-basta pwedeng dagdagan ang dami ng pera. Kung hindi matutumbasan ng pagtaas sa produksyon ng mga produkto o serbisyo, bababa ang halaga ng pera. Sa matinding sitwasyon, pwedeng mangyari ang hyperinflation. Halimbawa, sa Zimbabwe noong 2008, umabot ng trilyon ang presyo ng isang tinapay. Ganito rin ang nangyari sa Germany noong 1920s, kung saan ginamit ang pera bilang panggatong dahil mas mura ito kaysa bumili ng kahoy. Ang pag-imprenta ng pera ay hindi simpleng solusyon. Sa halip, ang kailangan natin ay mga pulisyang magpapalago ng produksyon at trabaho. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. At kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share para mas marami pa tayong matulungan na maintindihan ang ganitong mga usapin. Hanggang sa susunod mga kaibigan.